Praise God. If you have your Bibles with you, please open it to the Gospel of John, chapter 18, verse 37 to 38. I'll be reading from Good News Translation. And it says here, "So Pilate asked him, 'Are you a king then?' Jesus answered, 'You say that I am a king. I was born and came into the world for this one purpose, to speak about the truth. Whoever belongs to the truth listens to me.' And what is truth?" Pilate asked. To speak about the truth. Merry Christmas po sa bawat isa sa atin. Marami pong hindi nakakaalam na ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo ay may one clear purpose. At yung purpose ng kanyang birthday, ng Christmas, yung celebration natin, ay dito po natin nabasa sa verse 37. Ang sabi ng Panginoon, "I was born." Ipinanganak ang Panginoong Hesukristo and came into the world for this one purpose. And that purpose is to speak about the truth. To speak about the truth. In the same way, mga kapatid, bilang mga na-born again, kung si Lord ay nag-incarnate, God become man, ipinanganak ang Panginoong Hesukristo, ang bawat mananampalataya rin po na born again din po tayo. Ipinanganak tayo muli sa Espiritu. At may purpose kung bakit tayo na born again. At ang purpose kung bakit tayo na born again is to speak about the truth. To speak about the truth. At yung pag-speak about the truth, ang ibig sabihin po nito is to testify about Jesus Christ. To witness about the Lord Jesus Christ. Because Jesus is the truth. Sabi niya, "I am the way and the truth and the life." John chapter 14, verse 6. Ang Panginoong Jesucristo po, ang katotohanan, siya ang revelation ng katotohanan. Siya ang nagkatawang tao na katotohanan. At kaya naman, when we say, speak about the truth, we speak about Jesus Christ. Ang mga disciples po ni Lord, ang mga unang Christians, yun ang kanilang mandato to speak about the truth. Kaya po sila pinananahan ng Holy Spirit so that they can witness, they can testify, they can speak about the truth. Look at Acts chapter 1 verse 8. Ang sabi ng Panginoong Jesus, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you." And then, anong purpose? Bakit tayo pinagkalooban ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo? So that we may speak the truth. And you will be my witnesses, sabi ni Lord. Pag sinabi pong witness, you will speak about Jesus Christ. You will testify about Jesus Christ. Kaya lahat po ng mga early believers, ito po ang purpose nila kung bakit sila na burn again. To testify about the Lord Jesus Christ. Let me repeat po, ang purpose kung bakit po tayo naging mga anak ng Diyos, naging mga Christian, ay para tayo po ang instrumento ni Lord to speak about the truth, to testify about our Lord Jesus Christ. Also, ang ibig rin po sabihin ng to speak about the truth, na yung bilang mga born-again Christian na binago na ni Lord, yung atin pong mga pananalita, yung ating pamumuhay ay nasa katotohanan na rin po, wala na sa kasinungalingan. Nire-reject na natin ang lies. We speak truthfully. So yan din po ang ibig sabihin po nito. Kaya lang po, yung pagiging totoo, speaking about the truth and being truthful in our living seems to be impossible. Dahil yung human nature ng tao ay sadyang sinungaling, sadyang makasalanan ang tao. Sa Bible po, ang unang nagsinungaling ay si Satan. In biblical record, it was Satan who first lied in Genesis chapter 3. So yung unang nagsinungaling kay Eve, sinabihan niya si Eve na hindi ka mamamatay pagkainin mo yung pinagbabawal ng Panginoong Diyos. Kaya nga si Satan, siya ay tinawag na father of lies ni Jesus in John chapter 8 verse 44. Ang sabi ng Panginoon, "You belong to your father, the devil." And when he lie, when he speaks, he uses his native language. Ibig sabihin po, ano siya, yung eksperto, mahusay. Hindi siya uutal-utal, native language. Because he is a liar and the father of lies. So si Satan ang pasimuno, siya ang ama ng kasinungalingan. At nung na-deceive niya si Eve and si Adam, napasa po yung pagsisinungaling.
sa unang mga tao. Kaya nga nung nagkasala si Adan at Eva, anong ginawa nila? Nagsinungaling sila sa Diyos. Nagtago sila sa Panginoon doon sa halamanan sa Garden of Eden. Imbis na maging totoo, mag-confess, umamin sa Panginoon, nakuha nilang magtago, maglihim, magsinungaling. At yung pagsisinungaling na ito ay pinamana sa kanilang mga anak. Kaya nga si Cain, nung nakapatay rin siya, yung anak ni Adan at ni Eva, napatay niya yung kapatid niyang si Abel, at hinanap ng Diyos sa kanya, "Where is your brother, Abel? Cain? Where is your brother?" Sabi ni Cain, "I don't know. Am I my brother's keeper?" So naging sinungaling. And generations to generations, ang mga tao po ay naging likas na sa atin ang pagiging sinungaling. Maging si Peter po na siya ay Christian na. 3.5 years na nakasama ni Lord. Pero nung nahuli ang Panginoon, dinakip si Lord, nililitis 3 times. Dininay at naglie. Nagsinungaling si Peter, "I don't know him, I don't know him, I don't know him." So makita natin na ang tao ay likas sa atin ang pagsisinungaling. Hindi po ako magkakamali sa assumption ko na lahat tayo ay nakapagsinungaling na in the past. Siguro sa frequency lang tayo nagkakaiba. Yung iba madalas, yung iba pa isa-isa lang. Pero isa ang tiyak, lahat tayo ay nakapagsinungaling. Pero mga kapatid, tayo ngayon ay mga born again na, mga Christians na tayo. Because of Christmas, we have to realize, Christmas po ngayon, 24, bukas 25. Because of the birth of Jesus Christ, may nabago po sa atin. May nangyari po sa atin. Isiningi lang tayo na magmuli. At tayo po ay binigyan ng mission, ng purpose, and that is to speak about the truth. Sapagkat yan po ang dahilan kung bakit ipinanganak ang Panginoong Jesucristo, to speak about the truth. At lahat ng mga followers niya, lahat ng mga Christians ay kailangan pong gawin natin ang purpose natin to speak about the truth. Possible na po ngayon na ang bawat isa sa atin, kahit corrupt tayo, yes, by nature, sinungaling, makasalanan tayo, but because of the Lord Jesus Christ, dahil sa Espiritong kaloob ng Panginoon sa atin, ay magagawa na po natin ang mamuhay sa katotohanan, ang magsalita sa katotohanan, to speak about the truth and to live truthfully. How? Let me share to you at least 3 things. Paano tayo makapamuhay sa katotohanan at paano natin maipahayag ang katotohanan. Number 1, to speak about the truth, we must experience the truth. Yan po muna. Alam niyo po, pag hindi natin na-experience ang truth, hindi tayo makakapagsalita ng truth, hindi tayo makakapamuhay sa truth. Ang tinutukoy kong truth dito ay si Jesus Christ. Pag sinabi natin experience the truth, ma-experience mo si Jesus Christ. John chapter 8 verse 32, "You will know the truth, and the truth will set you free." Sa Greek word po, itong know the truth, ang Greek word po dito ay ginosko. Ang ibig sabihin ng ginosko, hindi lang to understand, to know, to have knowledge, to perceive, hindi lang po yun. May mas malalim pang ibig sabihin yung Greek word na ginosko, na ang English translation ay know. Ang ibig sabihin rin po ng ginosko, na know, ay yung marital intimacy. Yung para sa mga adults po ito, yung sa mag-asawa na intimate ang kanilang relationship, na sila po ay nagsisiping, nagtatalik. In fact, ginagamit po ito sa Bible. Halimbawa po in Genesis chapter 4, sa ibang version ng Bible, let's say sa ASV, ang sabi doon, Adam knew his wife. Ang ibig sabihin po noon, Adam had a sexual relation with his wife. So ganun ka-intimate na ang dalawa naging isa. So, tandaan po natin yan. At ang ginosko, to know the truth, ay hindi lang yung sa knowledge, hindi lang yung malaman mo at ma-discover mo about kay Jesus, kundi talagang meron kang holy union, parang mag-asawa, na may consummation, may spiritual intimacy. Yan ang ibig sabihin na you will know the truth. Hindi lang yung malaman sa pangalan, hindi lang yung mabasa ang Bible verses, but you experience Jesus Christ. Yung nakipag-isa ka talaga kay Lord. Yung intimate ka sa Kanya. Araw-araw mo siyang kapiling, kasama. At doon natin makikilala ang katotohanan, maranasan ang katotohanan, ma-experience ang truth, and then we can begin speaking about the truth. Yung aking asawa po, si Pastora JB, I can speak about the truth tungkol sa kanya. Sapagkat for many years na every day, every single day, lagi po kami magkasama, lagi kami magka-holding hands araw-araw, lagi kong kinikiss siya araw-araw, ganon din siya sa akin. Lagi kami magkasalong kumain, lagi kaming nasa ministry, walang araw po na hindi kami magkasama. So sa maraming taon na lagi kami nagsasama, ay kilalang-kilala ko na ang wife ko. Meron akong intimacy sa aking wife. And so I can speak truth about my wife kasi kilala ko siya. Hindi ako magkakamali kung meron akong mga sasabihin patungkol sa wife ko kasi nga personal ko siyang kilala. Intimate ang aming relationship. In the same manner,
tayo pong mga born again, makakapag-speak lang tayo about the truth, about kay Jesus Christ, kung meron tayong intimate relationship with the Lord. Ginosko, to know the truth. You will know the truth and the truth will set you free. So, yung mga disciples po, kaya sila nakapag-testify, nakapag-speak about the truth kasi na-experience nila si Lord. Look at 1 John chapter 1, verse 1 to 2. Ang sabi ni Apostle John, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at. Ibig sabihin nito, talagang hindi lang nila nakita, kundi kanilang tinitigan ng husto si Lord. And our hands have touched. This we proclaim concerning the word of life, concerning kay Jesus Christ. The life appeared. We have seen it and testify to it. Kaya po sila nag-testify, nag-speak about kay Jesus Christ kasi nakita nila si Lord, narinig nila si Lord, nahawakan nila si Lord, naranasan nila si Lord, nayakap nila si Lord. Meron silang intimate relationship sa Panginoon, kaya sila nakakapag-speak about the truth. Sadly today, marami ng mga nagsasabing Christian, pero they don't know how to testify about the Lord. Hindi nila alam kung anong sasabihin nila patungkol kay Jesus kasi ang meron sila baka religion lang, mababaw lang. Ang no dito is intimacy na parang mag-asawa, na lagi nating kasama ang Panginoon. Pag araw-araw nating kapiling si Lord, pag araw-araw natin siyang naririnig, you will know the truth and the truth will set you free. Then you can speak about the truth. Yan yung unang hakbang para makapag-speak tayo ng truth. So ang challenge sa bawat isa mga kapatid bilang mga born again, kasi may purpose tayo to speak about the truth. Abay, talagang kilalanin natin si Lord. Yung relasyon natin palalimin, maging intimate tayo sa Panginoon. Hindi lang dapat sa pangalan natin siya kilala, kundi personally na-experience natin siya araw-araw. Dito madidevelop ang intimacy at dito natin siya ma-testify kung sino siya. Pangalawa, to speak about the truth, we must be enriched with truth. Ang ibig kong sabihin po dito ng enriched with truth, yung tayo po ay sumagana sa salita ng Diyos. Look at Colossians chapter 3, verse 16. Let the word of Christ dwell in you richly. So, ang paraan para makapag-speak tayo about the truth ay yung rooted, malalim tayo sa Word of God, babad tayo sa salita ng Panginoong Diyos. Kabisado natin, hindi lang sa isip, kundi sa puso, ang salita ng Panginoon, ang Word of Christ. Yung Word of Christ po dito, hindi lang yung Sermon of the Mount. Sa ibang salin po, ang ibig sabihin ng Word of Christ is the entire Bible, the Old and the New Testament. So, yung salita ng Diyos, ang Biblia, dapat daw po ito ay sumagana. Yumaman tayo dito. Ma-enrich tayo ng truth, ng salita ng Panginoong Diyos. Ibig sabihin, nagme-meditate tayo, ini-internalize natin, kinakabisado natin, isinasa puso natin, ipinamumuhay natin. Kasi kung wala sa puso natin ang salita ng Diyos, paano natin ito maipamumuhay? How can we speak about the Word of God kung wala ito sa ating puso? Sabi ng Panginoong Hesus, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So kung wala sa puso natin ang salita, kung hindi tayo mayaman sa salita ng Diyos, hindi lalabas sa labi natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. That's why by enriching with the truth, doon tayo makakapag-speak about the truth. And thirdly, and lastly, bilisan ko po dahil limited lang yung time natin. To speak about the truth, we must be escorted by truth. Ang ibig sabihin ko ng escorted, yung i-guide, i-escort, gagabayan. By truth, by the Holy Spirit, He is the truth. Ang promise ni Lord in John chapter 16, verse 13, but when He, the Spirit of truth, the Holy Spirit, siya ang Spirit of truth, comes, He will guide you into all truth. Ibig sabihin ng pag-guide dito, i-escort ka niya. Di po ba pag naliligaw tayo, may mga mabubuting pulis na mag-o-offer na, i-escort ko kayo, sir or ma'am, para hindi tayo magkaligaw-ligaw, para mag-guide tayo at makarating tayo doon sa gusto nating pupuntahan. Ganito po, madalas kong nararanasan, kasi madali po akong maligaw, hindi ako mahusay sa kalsada. So kaya kailangan ko may escort, minsan pagka first time ko sa lugar. Yan. So kaya yung iba nagko-convoy, di po ba, may motor, nauuna. Sila yung nag-guide. In the same way po, para makapagsalita tayo ng truth, makapamuhay tayo sa truth, at mag-testify tayo about the truth, we need the guidance, yung pag-escort ng Holy Spirit sa atin. Kasi ito ang ipinangako ng Panginoon na kapag bumaba ng Holy Spirit, siya ang gagabay sa atin. He will speak the truth for us. Kasi po kung hindi tayo magdepende sa Holy Spirit,
Maaring yung ating sinasabi po'y opinion lang natin, yung mga sinasabi natin, dala lang yan ng ating katalinuhan, karunungan, pero yan po ay naka-cloud yan ng mga biases natin at mga kasalanan. Kaya wag po tayong magdepende, wag tayong magtiwala sa sarili nating kaalaman, kundi magdepende tayo sa guidance ng Holy Spirit. Maliligaw-ligaw po tayo pag hindi tayo umasa sa banal na Espiritu Santo. We need to walk in step with the Holy Spirit. Dapat po yung nagpapagabay tayo. Kaya araw-araw tayo nananalangin, pinagkakatiwala natin sa Kanya. Lahat nakikinig tayo sa banal na Espiritu Santo sapagkat siya ang nagmi-minister sa atin, siya ang gumagabay sa atin. Kaya po, kailangan po ang Holy Spirit ay lagi nating ina-acknowledge at lagi tayong nagpapatulong, nagpapasama, nagpapagabay. Siya ang tutulong sa atin, mangungusap sa atin, tutulungan niya tayong ma-discern yung katotohanan, i-reveal niya sa atin ang katotohanan, nang sa ganun po tayo ay makapagsalita ng katotohanan, makapamuhay sa katotohanan. Ito po ang buhay Kristiyano. At alam niyo po, kailangan nating tayuan, mga kapatid, yung ating purpose to speak about the truth. Kasi ang mga tao ngayon, yung mga unbelievers lalo, they are seeking for truth. Yung passage po natin dito, ang kausap ni Lord dito ay si Pontius Pilate. Nung nagsabi si Lord na the purpose kung bakit siya pinanganak, the purpose kung bakit may Christmas is so that the Lord can speak about the truth. Then ang tanong ni Pilate in verse 18, sabi niya, what is truth? Anong katotohanan? So nagtanong si Poncio Pilato, gusto niyang malaman kung ano ang katotohanan. What is truth? Until today, mga kapatid, maraming tao na sincerely nagtatanong sila. Gusto nilang malaman, ano ba talagang totoo? Ano ba talagang totoo? Now, listen, ang nakakaalam sa katotohanan, ang nakakaranas sa katotohanan ay ang mga born-again Christians. Tayo. At tayo ang binigyan ng mandate to speak about the truth. In fact, tinawag tayong light of the world. We are the light of the world. Pero kung tayo po magpabaya, kung tayo po'y namumuhay sa kasinungalingan, kung tayo po'y hindi natin hinahanap lagi si Lord, hindi tayo nagde-develop ng intimacy with our Lord Jesus Christ, hindi tayo umaasa sa Holy Spirit, hindi tayo babad sa Kanyang salita, how will we know the truth? Hindi sapat yung ating religion, mga kapatid. Hindi sapat na ikaw ay nakabihis na born again, pero kung ang puso natin hindi talaga born again, kung ang puso natin hindi babad sa salita ng Diyos, sa presensya ng Panginoon, how can we live out the truth? How can we speak the truth? At kapag hindi manggagaling sa atin ang katotohanan, kung hindi tayo magpapahayag ng katotohanan, kung hindi sa atin makita ang katotohanan, kanino hahanapin ang katotohanan ng mga tao sa mundo na ito? Sino pa ang kanilang aasahan na magpapahayag ng katotohanan? Who will speak the truth for them? Who will live out the truth for them? Hindi naman po pwedeng yung mga pilosopo, yung mga edukado, yung mga matatalino ang siyang panggagalingan ng katotohanan o mamumuhay sa katotohanan. Hindi po nila kaya sapagkat wala silang Espiritu ng Diyos, hindi sila born again, wala silang salita ng Diyos. Tayong mga Christians, ang nakipag-isa kay Kristo, tayong mga Kristiyano ang may salita ng Diyos, tayong mga Kristiyano ang may Espiritu ng Diyos. Kaya dapat tayo po ang tumayo at ganapan natin yung purpose natin to speak the truth, to speak about the truth, and to live out the truth. Alalahanin niyo po na kapag nagpabaya tayo, hindi lang ang sarili natin ang pinapahamak natin, pati ang kapwa natin. Bakit? Kasi yung mga tao gusto nilang malaman yung truth. What is truth? Ganun ang katanungan ng mga tao. Kagaya ni Poncio Pilato. Pero kung ang Kristiyano ay namumuhay sa kasinungalingan, kung ang Kristiyano hindi namumutawi sa labi niya ang salita ng Diyos kasi hindi siya babad sa salita ng Diyos, kung ang Kristiyano ay walang banal na Espiritu sa kanya, paano nila malalaman ang truth? Mata-turn off po sila. Imbis na ma-attract sila kay Jesus Christ, madi-discourage sila. Kasi ang tingin nila sa atin, walang pinagkaiba, mga fake ang mga yan, mga hypocrites ang mga yan. Hindi po ba? Hindi lang sarili natin ang napahamak, pati yung ibang tao na sana'y maligtas, sana'y makilala nila ang katotohanan, ma-experience nila si Jesus Christ, the truth. Pero lumayo tuloy sila dahil ang nagre-representa kay Jesus Christ ay namumuhay sa kasinungalingan. Brothers and sisters, it's about time. Yung Christmas Day na ito'y paalala sa atin that we have a purpose. Ang purpose natin is just like the purpose of Jesus Christ. Malinaw yung sinabi ni Lord, I was born and came into the world for this one purpose, and that is to speak about the truth. And so this Christmas season,
Mapaalalahanan po nawa tayo na bilang mga Kristiyano, we are to speak about the truth, live out the truth. We are the light of the world. Speak about the truth. Tayo po'y dumako sa panalangin. Atin po munang sambahin ang ating Panginoong Diyos. And after this, we will pray.